pagkain, kuryente, tubig at langis, araw-araw na lang may nababalitaan tayong nagmamahal, di ba, Arn? Kaya Oli, kaya naman swak ang na-discover na Surplus Plus, Surplus Shop ni Maring Susan, kung saan araw-araw ay for sale. Kaya mo yan, Arn! Kaya ko yan! At para lalo masulit ang pamili natin, may mga tips po si Maring Susan sa atin. Go, Maring Susan. Go! Yes. Good morning. Good morning, Arn ngayon. Kanina po kung nakita ninyo yung mga hot summer items na maaari nyo mabili dito sa Surplus Shop. Abay, nag-ikot-ikot ho ako at nakita ko na kung ano ba yung mga pinakamabili dito. Kanina sinabi ko yung top 10 best buys, di ba? At syempre, unang-una ho dito, ang mga laruan. Ayun, nakita nyo naman ho, iba't ibang klase ng laruan, yung mga remote control ng mga laruan, mga bola, ayan. So, ilan lamang ho yan sa mga kasama doon sa top 10 best buys. Bibigay ko ho sa inyo ngayon yung mga presyo na maaari ho ninyong makita dito. Yung mga laruan ho dito ay may mga small, medium, large. Ang presyo ho niyan ay 15 pesos hanggang 4,500. Depende sa size, sa klase ng laruan. Sa mga mall ho, mabibili nyo yan hanggang 1,500, 1,000 ang presyo. May mga pinuntahan din tayo mga kitchenwares kanina, gaya po ng mga mugs, mga plato. Ang presyo ho dito maabot sa 25 hanggang 50 pesos. Gayong ang presyo ho nito sa mga malls ay umaabot ng 40 hanggang 90 pesos. Marami din ho sila mga binibenta dito mga electronics, gaya ng mga amplifier, umaabot na 1,000, samantalang 2,500 po ang presyo niya sa labas. Yung mga PC speaker, yung mga computer speaker ay umaabot lang po sa 100, samantalang 300 pesos po ang presyo niya sa sa labas. Dito po ay may mga furniture din, gaya ng mga sofa. Ang presyo ho dito ay umaabot ng 7,000 kumpara sa presyo sa labas na umaabot ng 10,000 pesos. At syempre, ang kailangan natin araw-araw washing machine, mabibili ho dito ng 15,000, samantalang 28,000 po ang presyo niyan sa labas. Dito makaka-discount ka pa. May mga ina-in din para ngayong summer ang bisikleta, na ang presyo po dito, may mga mountain bike, mga pambabae, mga scooter, ganyan. 2,500 ang presyo kumpara sa presyo sa labas na umaabot ng 13,000. May mga sapatos din po dito, pambabae, panlalaki, ang presyo 150 hanggang 750 kumpara sa presyo sa labas na umaabot ng 395 hanggang 2,500. At yung mga gamit sa bahay, gaya po ng mga lampshades, kailangan natin, ang presyo po 275 hanggang 3,500 kumpara sa presyo na 375 hanggang 4,000 pesos. May mga libangan din, gaya po ng mga gitara na umaabot ng 650 hanggang 7,500 kumpara sa presyo na 1,000 hanggang 25,000 sa labas. At syempre, yung mga lalagyan natin ng mga bulaklak sa bahay, yung mga flower vase, mula po sa presyong 50 hanggang 175 pesos dito. Samantalang ang presyo sa labas ay umaabot po ng 150 hanggang 1,500. Kaya po, talaga naman sulit na sulit ang inyong pera pag kayo namili dito. Medyo syempre, hindi nga lamang po ito aircon, di ba? Medyo, syempre, parang open air po naman siya. Pero malilim naman. So, maganda rin hong nag-iikot-ikot kahit pinagpapawisan. Lalo na ngayong panahon ng summer, kailangan medyo na-exercise tayo para lumabas yung mga excess na toxin sa ating katawan. Anyway, so ayun yung mga bibigyan natin tip, ha? Maganda hong mabili. Pipiliin nyo mabuti. Tiyakin na maganda yung produkto at pwede pa kayong humingi ng discount. So, ayan po muna ang pinaka-update natin mula dito sa Surplus Shop. Dito po sa ating kinalalagyan. Babalik ko tayo. Balik muna sa studio. Ito. Yay! Gusto rin ng mga bagets. At ito naman, gusto rin ng mga ka-graduate ng mga bagets. Sigurado maraming bagong graduate ang sasabak sa job hunting ngayon 2010. At sa tindi ng kompetisyon, kailangan syempre mag-stand out ka. Pero bago ka pa makahanap sa iyong future boss para makaharap, di ba, sa future boss mo, kailangan munang mapansin ang iyong resume. Kaya ito ang guide natin sa paggawa ng tamang resume, si Ms. Christine Berango, Assistant Personal Manager ng Human Resources Development Department ng GMA Network nga naman. Hello, good morning, Ms. Christine. Magandang umaga, Susie. Ayan, welcome. Welcome sa ground floor. Kasi taga 10th floor ka. Ayan. Right. Ms. Christine, ito mga naka-display na, bakit kakaiba ni itsura ng resume? Ano po ba itong mga to? Okay. Every day we get to encounter creatively done resumes, no? So itong mga creatively done resumes, ito yung mga non-traditional na resumes. For this one, very obvious ang ina-applyan niyan sa filmmaking or director. Ganon. So, ibig resume sabihin, agad. sa inyo sa taas, meron kayo mismo natatanggap na ganito mga itsura? Yes. Okay. So yan, yung mga ganyan filmmaking or director ang ina-applyan yan.
Tapos ito, meron pa silang, marami din silang ganyan, Yes. itsura. So these are non-traditional, very colorful, very creative. So usually, these applicants apply for graphic artists. Mga ganun. Yes. Klase. So sa bangko, wag ka magbigay ng Well, sa ganitong bangko. application form, di ba? Yes. Wag ganito. It should be yung formal pag sa bangko naman. Ayan, o sa mga corporate job. Siyempre, majority nga yung medyo formal ginagamit. Ano-ano yung mga kailangan nating tandaan or guidelines natin sa paggawa ng formal resume? Okay, ang dapat tandaan ng mga aplikante pag gagawa ng resume, unang-una, ang resume is a marketing document. Okay. It should be able to sell yourself and your skills. Ayun, okay. tama. 2 points to remember. Unang-una, yung presentation. When we say presentation, ito yung overall layout ng resume. Alright. Professional looking ba to? Tamang spacing ba? Yung ginamit? And then yung content. Pag sinabi natin content, ito yung pinaka-important thing na dapat Yes. makita sa resume. Ayun, ano yung mga content na kailangan nilang nakalagay doon? Alright, Okay. lilipat ako dito. Ayan. Tingnan natin si Juan de la Cruz. Si Although Juan de nakita la ko na siya Cruz. before. Ayan. So, una-una, pag ito yung mga traditional resume or formal resume, Okay. maximum 2 pages lang. O yan, tandaan 2 pages. Huwag gawing nobela. Yes, we do not spend too much time on each and every resume Tama. kasi we usually give 30 seconds to a minute. Oh, grabe. Okay. Ano nakakapagpa-impress sa inyo? Okay, ano ba yung mga resumes na nag-stand out? Parang at a glance, makikita agad namin sa first page yung mga highlights ng qualification nila. Okay. So dapat, sa isang resume, nandun yung complete information such as yung basic, pangalan, Okay. address, email address, contact information. Okay.